Pagkatapos ng 1-0 oras na pagmamaneho sa niebe kasama ang aking rayuma upang ipagdiwang ang Pasko kasama ang aking anak na babae, dumating ako sa pintuan at narinig, sana hindi siya makarating. Tumawa sila, tinutuya ang aking mga sakripisyo. Sa halip na mainit na pagdanggap, ito ay isang nakakasirang puso na pagtataksil. Tahimik kong isinara ang pintuan at umalis. At pagkatapos ay nagsimula ang tunay na bagyo. Ang sumunod na nangyari ay nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Hindi nila ito makakalimutan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig. Ang aking mga daliri, matigas mula sa rayuma at lamig, nahirapan sa doorknob. 1-0 oras na pagmamaneho sa niebe sa Michigan. Mahigpit na hawak ang manibela habang sumisigaw ang aking mga kasukasuan sa bawat milya. Ang mga bag ng regalo sa aking likod na upuan ay naglipatan sa mapanganib na biyahe. Ang wrapping paper ay nagkakaluskos na parang sirang mga pangako. Ang bahay ni Maria ay nagliwanag na mainit laban sa kadiliman ng Disyembre. Mga ilaw ng Pasko na nakasabit sa railings ng beranda. Kumikislap na pula at ginto. Eksakto tulad ng mga tinulungan ko siyang isabit 3 taon na ang nakaraan nang sumakit muli ang likod ni Juan. Ang parehong dahilan na ginagamit niya sa lahat. Itinaas ko ang aking kamay upang kumatok. Pagkatapos ay tumigil. Mga tinig ang lumabas sa manipis na pintuan. Ang tawa ni Maria na hinalo sa mas malalim na kulog ni Juan. Gumaan ang aking puso. Ligtas silang nasa bahay. Marahil nagtataka kung nasaan ang kanilang matandang ama. Nagmaneho ako sa gitna ng bagyo upang makarating dito. Rayuma man ang hadlang. Walang makakapigil sa akin sa Pasko, kasama ang aking anak na babae. Sana talaga hindi siya makarating. Ang tinig ni Maria ay humihiwa sa aking mga iniisip na parang yelo. Nagyelo ang aking kamay sa doorknob. Sige na, ama mo yan, sagot ni Juan. Ngunit ang kanyang tono ay may kasiyahan, hindi pagsaway. Alam ko. Pero tingnan mo ang panahon na ito. Baka masyadong masama ang mga kalsada. Maaari tayong magkaroon ng isang Pasko nang wala siyang nakabantay. Nagtatanong kung kailangan ba natin ng pera. Nagdadala ng mga kakilakilabot na sugar cookies. Tawa muli ni Maria, mas magaan na ngayon, tayo lang. Walang guilt trips tungkol sa pagiging magkakasama ang pamilya. Talagang mabigat ang ginagawa ng matanda. Sumang-ayon si Juan, palaging nagsasalita tungkol sa kanyang mga sakripisyo. Kung paano niya ibinenta ang kanyang negosyo para sa iyo, na parang hiniling natin yon, di ba? Hindi ko hiningi na maging personal kong ATM. Choice niya yon. Ang lamig ay tumagos sa aking Amerikana. Naninirahan ng malalim sa aking dibdib. Nakatayo ako roon ng mga 30 segundo. Ngunit parang oras. Ang tugtugin ng Pasko na tumutugtog sa loob. Biglang nagmukhang nanunuya ang silver bells. Bukod pa rito, patuloy ni Maria, lumalaki na siya. Hindi naligtas para sa kanya ang mahabang biyahe na ito. Talagang responsible tayo sa pag-asang manatili siya sa bahay. Napakabuti mo, sabi ni Juan, at tumawa silang pareho. Humakbang ako pabalik. Ang aking bota ay nagkakaluskos sa niebe. Ang tunog ay parang napakalakas, ngunit ang musika at ang kanilang usapan ay nagpatuloy ng walang abala. Ang aking sasakyan ay 30 talampakan ng layo. Ang makina ay tumitik pa habang lumalamig. Ang usok ay nakikita pa sa malamig na hangin. 15 taon mula ng diborsyo. At binuo ko ang buong buhay ko sa paligid ni Maria. Ibinenta ang Green Industries, ang gawain ng aking buhay, at inilaan ang lahat sa kanyang kaligayahan. Ang kanyang bahay, mga gamit sa sining ni Juan, ang kanilang bayad sa sasakyan. Pera sa grocery kapag masikip ang mga bagay. Nagmaneho ako sa gitna ng mga bagyo. Kinansela ang mga biyahe. Pinabayaan ang aking sariling kalusugan. Lahat dahil akala ko ang pamilya ay nangangahulugan ng lahat para sa kanya rin. Bumuz ang aking telepono. Isang text mula kay Maria. Mag-ingat sa pagmamaneho kung darating ka, tatay. Mukhang malala ang panahon. Tinitigan ko ang screen. Pagkatapos ay ang mainit na mga bintana kung saan gumagalaw ang mga anino sa likod ng mga nakasara na kurtina. Ipinadala niya ito habang tumatawa tungkol sa pag-asang hindi ako makarating. Habang pinag-usapan ang aking guilt trips at tinatawag na kakilakilabot ang aking homemade cookies. Bigla na lang nagmukhang panunuya ang mga regalo sa aking likod na upuan. Mamahaling scarves para kay Maria. Mga aklat sa sining para kay Juan na mas mahal kaysa bayad sa sasakyan ng karamihan. Naghirap ako sa bawat bili. Nais ipakita kung gaano sila kahalaga sa akin. Gaano karami ang ibinigay ko sa kanila sa mga taon. 200,000. 3. Tumigil ako sa pagbibilang pagkatapos ng kasal ni Maria nang binayaran ko ang lahat.
dahil hindi makapag-ambag ng malaki ang pamilya ni Juan. Naikararangal akong gawin ito. Naikararangal na ihatid ang aking anak na babae sa altar upang magbigay para sa kanyang bagong pamilya. Inabot ko ang hawakan ng pintuan ng aking sasakyan. Ang metal ay nakakagat na lamig kahit sa guwantes ko. Nagprotesta ang rayuma sa aking mga tuhod habang ibinababa ko ang sarili sa upuan ng driver. Ngunit halos hindi ko napansin. May nagbago sa loob ng aking dibdib. Isang bagay na mas malamig kaysa sa hangin ng Disyembre. Pinatakbo ang makina. Dahan-dahan at maingat akong umatras sa kanilang driveway. Walang umiikot na gulong, walang dramatikong pag-alis. Isang tahimik na pag-alis mula sa bahay kung saan hindi talaga ako tinangga. Sa aking rear view mirror, ang mga ilaw ng Pasko ay lumiliit. Pagkatapos ay nawala ng tuluyan nang lumiko ako sa pangunahing kalsada. Hindi ako uwi. Hindi pa. Ang highway ay nakabukas sa unahan. Madilim at walang tao. Maliban sa mga nakakalat na snowflakes na sumasayaw sa aking headlights. Sa unang pagkakataon sa 15 taon, wala akong pupuntahan na kailangan. Walang umaasa sa akin. Walang umaasang manatili ako. Tumugtog ang radyo. I'll be home for Christmas. At inabot ko upang patayin ito. Mas mabuti ang katahimikan. Parang simula ito ng bagong bagay. Ang windshield wipers ay humihila pabalik-balik. Nililinis ang nyebe na mas mabilis kaysa sa kaya nilang hawakan. Tinahak ko ang mahabang daan pa uwi. Iniiwasan ang pangunahing highway. Kailangan ng oras upang iproseso ang narinig ko. Mahigpit kong hinawakan ang manibela hanggang pumuti ang aking knuckles. Nakalimutan ang rayuma sa harap ng bagay na mas masakit. Sana hindi siya makarating. Ang mga salita ni Maria ay umalingaw-ngaw sa aking ulo sa bawat galaw ng wipers. Kaliwa, kanan. Sana hindi makarating. Ang ritmo ay naging hypnotic, halos nakakaginhawa, habang nagsimulang gumana ang aking isip ng iba kaysa sa mga nakaraang taon. Nang makarating ako sa aking neighborhood, ang hilaw na gulat ay nanirahan sa isang bagay na mas malamig. Ang aking bahay ay nakaupo na madilim at tahimik sa dulo ng Maple Street. Mga ilaw ng Pasko na isinabit ko sa gutters 2 linggo na ang nakaraan. Mahina ang pag-islap sa nyebe. Kailangan linisin ang driveway, ngunit pinatakbo ko pa ang sasakyan habang tinititigan ko ang lugar na tinawag kong tahanan sa loob ng 20 taon. Sa loob ang katahimikan ay iba kaysa kaninang umaga. Kaninang umaga ito ay pansamantala. Ang katahimikan bago sumali sa pamilya para sa Pasko. Ngayon ito ay parang permanente, pangwakas. Maingat kong isinabit ang aking Amerikana sa closet. Ang basang lana ay mabigat sa aking mga kamay. Ang mga regalo para kay Maria at Juan ay nakaupo sa mga bag sa pintuan. Mamahaling scarves at aklas sa sining na biglang nagmukhang monumento sa aking sariling kahangalan. Humakbang ako sa paligid nila na parang maaari silang kumagat. Tinanggap ako ng aking studi na may pamilyar na amoy ng balat at lumang papel. 20 taon ng tagumpay sa negosyo ang nakalinya sa mga dingding na ito. Mga parangal sa industriya, mga larawan ng groundbreaking, mga kontrata na nagpayaman sa akin upang maging generous. Sobra sa generous, apparently. Binuksan ang filing cabinet ng mahina ang click. Hinila ko ang folder pagkatapos folder. Ikinalat ang mga dokumento sa aking desk na parang general na nagpaplano ng kampanya. Ang aking testamento, dated noong nakaraang tagsibol. Maria Gran Wilson, primary beneficiary. Ang aking life insurance policy, $2 million. Maya Green Wilson, sole beneficiary. Ang bank statements ay nagsasabi ng kanilang sariling kwento. Setyembre, $3,000 transfer kay Maria. Emergency car repair. October, $5,000. Roof leak. Nobyembre, $2,500. Mga gamit sa sining ni Juan bawat buwan sa loob ng 3 taon. Minsan higit pa. Bago yon, ang down payment sa bahay, $75,000. Bago yon, ang kasal, $40,000. Bago yon, kolehiyo, $20,000. Hinila ko ang aking kalkulator at nagsimulang mag-add. Ang mga numero ay lumaki ng higit kaysa inaasahan ko. Conservative estimate, $280,000 sa loob ng 15 taon. Higit pa kaysa kinikita ng ilan sa isang buhay. Ibinigay sa isang anak na babae na umaasang hindi ako darating sa Pasko. Home ng computer sa buhay. Ang asul na liwanag nito ay nag-ilaw sa bank statements at investment portfolios. Lahat ay nakaturo sa parehong direksyon patungo kay Maria. Bawat safety net na binuo ko, bawat financial cushion, bawat plano sa mana, siya ay nakahabi sa aking financial life na parang sinulid sa tela. Isang alaala ang lumitaw, matalas na parang hangin sa taglamig.
Si Maria sa 22, umiyak sa aking kusina pagkatapos ng graduation. Tatay, hindi ko alam kung paano ko babayaran ang student loans. Walang kwenta ang aking degree. Ibinigay ko sa kanya ang tseke para sa buong halaga kinabukasan. Huwag mag-alala, sweetheart. Yan ang ginagawa ng mga ama. Isa pang alaala. Si Maria sa 28. Si Juan na nag-fidget sa tabi niya sa aking living room. Tatay, nakakita kami ng perpektong bahay. Pero ang down payment. Inilipat ko ang pera bago pa sila matapos magtanong. At isa pa si Maria noong nakaraang buwan. Masikip ang tinig sa telepono. Nahihirapan si Juan na makahanap ng bumibili para sa kanyang mga painting. Medyo kulang kami ngayong buwan. Isa pang transfer. Isa pang pag-asa na sa wakas ay tatayo sila sa sariling paa. Hindi nila balak tumayo sa sariling paa. Bakit pa? Napakahirap ng pagtayo. Sumandal ako sa aking upuan, mga daliri na magkakawing, nanonood sa nyebe na bumagsak sa bintana ko. Sa unang pagkakataon sa mga taon, ang aking isip ay matalas sa paraang hindi pa mula ng ibenta ang green industries. Strategic, calculating. Ito ay isang problema na dapat lutasin, hindi emosyon na dapat tiisin. Gusto ni Maria na mawala ako sa Pasko. Baka gusto niya akong mawala ng permanente. Ang tanong ay, gaano kalayo ang gusto niyang mawala ako? Ang contact information ng aking abogado ay nagliwanag sa screen ng telepono. Richard Morrison, Estate Planning Specialist. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng mga taon. Nag-update ng testamento, namamahala ng trusts, tinitiyak ang seguridad sa hinaharap ni Maria. Bukas ay Pasko, ngunit ang ilang usapan ay hindi maaaring maghintay. Nag-scroll ako sa kanyang numero at tumigil. Hinlalaki na naka-hover sa call button. Kapag ginawa ko itong tawag, walang babalikan sa lalaking nagmaneho sa gitna ng bagyo na may mga regalo sa likod na upuan. Nawala na rin ang lalaking yon. Dumating ang umaga ng Pasko na may hindi pangkaraniwang katahimikan. Walang masayang tawag mula kay Maria. Walang nagmamadaling plano upang ikoordinate ang palitan ng regalo. Nakaupo ako kasama ang aking kape. Mga dokumento mula sa review kagabi ay nakakalat pa sa aking desk at naghintay. Ang katahimikan ay parang produktibo ngayon. Parang kalmado bago ang maingat na plimplanong bagyo. Tumawag ang aking telepono ng eksaktong 10, oras 17 minuto, ang pangalan ni Maria ay nagliwanag sa screen. Kasama ang kanyang ngiting larawan mula sa nakaraang taong hapunan ng Pasko. Hindi nawala sa akin ang irony. Pinatunog ko ito ng 3 beses bago sumagot. Sapat na upang mukhang pagod. Tatay. Ang kanyang tinig ay may perpektong nota ng pag-aalala. Ngunit narinig ko ang rehearsed na kalidad sa ilalim. Sobrang nag-alala kami nang hindi ka dumating kagabi. Okay ka lang ba? Tumigil ako. Pinapalaki ang kanyang pag-aalala. Pasensya na, sweetheart. Dapat ay tumawag ako ng mas maaga. Ngunit binaba ko ang aking tinig. Idinagdag ang tamang tremor. May aksidente ako. Nasaktan ka ba? Ang alarm sa kanyang tinig ay mukhang totoo. Bagaman napansin ko na hindi siya nagtatanong kung kailangan niya akong dalawin. Yellow sa Miller Road. Alam mo ang curve doon sa lumang simbahan. Dumulas ang aking sasakyan papunta sa guardrail. Inilarawan ko ito ng mahinahon na parang isa pang nagpoproseso ng gulat. Walang seryoso. Ngunit gusto nila akong panatilihin sa ospital magdamag para sa observation. Mild concussion, sabi nila. Diyos ko, ang sigaw ni Maria ay mukhang theatrical. Tatay, bakit hindi mo kami tinawagan? Maaari kaming pumunta sa ospital. Ayaw kong sirain ang inyong bisperas ng Pasko. Bukod pa rito, medyo wala ako sa sarili. Narinig ko ang tinig ni Juan sa background. Bagaman hindi ko maintindihan ang mga salita. Sabi ng doktor ay swerte ako. Maaring mas malala. Nasa si Juan diyan. Nagtanong ako. Bagaman alam ko na ang sagot. Nandito siya. Pareho kaming sobrang naginhawa na okay ka. Ang bilis ng kanyang sagot ay naglalantad ng kanyang kasabikan na isama si Juan sa usapan. Upang ibahagi ang pasanin ng pagkukunwari na nagmamalasaki. Dumating ang tinig ni Juan. Marahil sa speakerphone na ngayon. Ernest, kakilakilabot yon. Total ba ang sasakyan mo? Interesante. Ang unang tanong niya ay tungkol sa sasakyan, hindi sa aking kalagayan. Maaari pa itong magmaneho, ngunit may pinsala sa harapan. Kailangan kong ipatingin pagkatapos ng holidays. Well, ang mahalaga ay ligtas ka. Tumalon muli si Maria. Sigurado ka bang okay ka? Kailangan mo ba ng anuman? Maaari kaming magdala ng pagkain o hindi? Hindi, okay lang ako. Pagod lang. Pinahaba ko ng bahagya ang aking tinig. Sa tingin ko kailangan ko lang magpahinga ngayon. Baka ma-reschedule natin ang hapunan ng Pasko
sa susunod na linggo. Ang pause na sumunod ay tumagal ng eksaktong 3 segundo ng masyadong mahaba. Siyempre, tatay, anuman ang kailangan mo. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Si Juan at ako ay nagsasabi kung gaano ka-weird ang pakiramdam nang wala ka dito kagabi. Patuloy niya. Ngunit ang kanyang tono ay gumaan ng malaki. Ginhawa. Mahina na nakatago bilang patuloy na pag-aalala. Pero ngayon naiintindihan namin kung bakit. Dapat ka talagang magpahinga. Gagawin ko. Pasensya na kung nag-alala ko kayong pareho. Huwag mag-sorry. Nangyayari ang mga ganito. Napakadelikado ng pagmamaneho sa taglamig. Ang tinig ni Juan ay may peking heartiness na ginagamit ng mga tao kapag hindi komportable. Ang pangunahin ay okay ka. Titingin kami sa iyo sa mga susunod na araw. Dagdag ni Maria. Tiyakin na mas mabuti ang pakiramdam mo. At tatay, mangyaring mag-ingat sa pagmamaneho. Hindi namin kayang mawala ka. Pagkatapos kong ibaba, nakaupo ako sa aking upuan at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa 24 oras, perpekto nilang naipasa ang kanilang test. Ang ginhawa sa kanilang mga tinig ng imungkahi kong ipagpaliban ang hapunan ng Pasko ay hindi maikakaila. Ang agarang pag-aalala ni Juan tungkol sa sasakyan kaysa sa aking mga pinsala, ang mabilis na pagdanggap ni Maria sa aking kwento, nang walang pagpupursige sa detalye o pag-alok na dalawin. Pinaka nagsasabi ay ang kanilang kasabikan na tapusin ang usapan. Kapag natiyak na nila na okay ako, walang matagal na tanong tungkol sa aking kalagayan, walang pagpupumilit na pumunta upang tingnan ako ng personal. Puro ginhawa na ang kanilang Pasko ay hindi na abala at hindi nila inaasahan na talaga akong magmalasaki. Hinila ko ang notepad at isinulat ang kanilang eksaktong sagot, ang mga pause, ang pagbabago ng tono, ebidensya ng kanilang tunay na kalikasan. Bagaman halos hindi ko na kailangan ng higit pang patunay. Gayunpaman, mabuti ang kakiramdam na idokumento ang kanilang kawalang malay sa itim na tinta. Ang ganda ng aking gawa-gawang aksidente ay ang simplicity nito. Talagang mapanganib ang Miller Road sa taglamig. Ang lumang simbahan ay pamilyar na landmark. At alam ng lahat kung gaano kadelikado ang yelo. Kung susubukan nilang i-verify ang aking kwento, makikita nila itong perpektong plausible. Higit pa rito, ito ay nagtatag ng pattern na maaari kong gamitin mamaya. Hinila ko muli ang aking telepono at nag-scroll sa contacts hanggang makita ko ang hinintay ko. Si Richard Morrison, ang aking abogado, ay ibinigay sa akin ang kanyang personal na numero taon na ang nakaraan para sa emergencies. Ito ay kwalipikado. Ang linggo pagkatapos ng bagong taon ay dahan-dahang lumipas. Bawat araw ay nagpapalakas ng aking determinasyon. Gumugol ako ng oras sa pagpaplano, pananaliksik, paggawa ng listahan ng assets at legal requirements. Ngayon, gagawin ko ang unang tunay na hakbang tungo sa pagpapakita kay Maria kung ano talaga ang halaga ng kanyang mga salita sa bisperas ng Pasko. Ang opisina ng batas ni Robert Mitchell ay nasa ikatlong palapag ng isang restored Victorian building sa downtown. Umaakyat ako ng hagdan na ito sa loob ng 15 taon. Karaniwan para sa routine updates upang tiyakin ang seguridad ni Maria. Hindi nawala sa akin ang irony nang itinulak ko ang pamilyar na mahogany door. Ernest, mabuti makita ka. Tumayo si Robert mula sa kanyang desk. Tunay na natutuwa. Nagtrabaho kami ng magkasama mula ng diborsyo ko. At tinulungan niya akong istruktura ang bawat financial safety net na binuo ko para kay Maria. Kumusta ang pakiramdam mo? Nabanggit ni Maria na may aksidente ka sa holidays. Siyempre niya yon. Marahil tinitiyak na alam ng lahat kung gaano kabigat ang nasugatan niyang ama. Mas mabuti na, salamat, medyo nanginig pa. Ngunit nagbigay ito sa akin ng oras upang mag-isip tungkol sa ilang mahalagang bagay. Maupo ka. Itinuro niya ang leather chair sa tapat ng kanyang desk. Paano kita matutulungan ngayon? Hinila ko ang folder na inihanda ko. Maingat na inilagay sa kanyang desk. Kailangan kong baguhin ang aking testamento. Particular, gusto kong baguhin ang primary beneficiary. Bahagyang tumaas ang kilay ni Robert. Malaking pagbabago yan, Ernest. Maaari ko bang itanong kung ano ang nag-udyok sa desisyong ito? Ang aksidente ay nagpa-reconsider sa akin ng aking mga priority. Pinanatili kong steady at measured ang aking tinig. Nag-iisip ako tungkol sa loyalty. Tungkol sa kung sino talaga ang karapat-dapat sa suporta. Tumigil ako, pinaproseso niya. Gusto kong italaga ang Great Lakes Animal Welfare Foundation bilang aking primary beneficiary sa halip ni Maria. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Sumandal si Robert sa kanyang upuan. Mga daliri na magkakawing, pinag-aralan ang aking mukha. Ernest, malaking desisyon ito. Napag-usapan mo ba ito kay Maria? Siya ang primary concern mo sa loob ng mga taon. Hindi, at hindi ko balak.
Ang aking tinig ay may pahong tono na ginamit ko sa boardrooms kapag non-negotiable ang deals. Hindi nagsisinungaling sa iyo ang mga hayop, Robert. Hindi sila umaasa na hindi ka darating sa mahalagang okasyon. Pinahahalagahan nila ang pangangalaga kapag ibinigay. Naintindihan ko na nagpoproseso ka pa ng trauma mula sa iyong aksidente. Ngunit hindi ito tungkol sa trauma. Bahagyang sumandal ako pasulong. Ito ay tungkol sa clarity. Gumugol ako ng 15 taon sa pagsuporta sa isang taong nakikita ako bilang pasanin. Mas gusto kong mapunta ang aking resources sa mga nilalang na nakakaintindi ng gratitude. Pinag-aralan ni Robert ang legal pad sa harap niya. Gumagawa ng notes. Ernest, bilang iyong abogado, kailangan kong itanong, sigurado ka bang ito ang sumasalamin sa iyong tunay na wishes? Karaniwan ang malalaking pagbabago pagkatapos ng traumatic events. Ngunit hindi palaging permanente. Hindi pa ako naging masigurado sa anuman. Ang conviction sa aking tinig ay nagulat kahit ako. Gusto kong gawin ito ngayon na may lahat ng proper documentation at witnesses. Sa susunod na oras, tinrabaho namin ang technical details. Ipinaliwanag ni Robert ang requirements, witness signatures, notarization, specific language para sa charitable designation. Ang Great Lakes Animal Welfare Foundation ay tatanggap ng buong estate ko, ang bahay, investments, retirement accounts, lahat na plimplano kong iwan kay Maria. Mahusay ang ginagawa ng foundation. Amin ni Robert habang inihahanda ang mga dokumento. Ang kanilang shelter programs at wildlife preservation efforts ay highly regarded. Tiningnan niya ako. Bagaman sa tingin ko pa rin ay dapat mong pag-usapan ito sa iyong pamilya. Ginawa na ng aking pamilya ang kanilang posisyon na malinaw. Nilagdaan ko ang bawat pahina ng deliberate. Nanonood sa assistant ni Robert na mag-witness sa signatures. Maunawaan nila ang aking desisyon sa lalong madaling panahon. Habang ang final documents ay nanotarize at nasil, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa mga taon. Kumpletong kontrol sa aking sariling buhay. Wala nang transfers kay Maria para sa emergencies. Wala nang guilt tungkol sa family obligations. Wala nang pagkukunwari na ang blood relation ay naggagarantiya ng loyalty o pagmamahal. Ipa-file ko ito sa court susunod na linggo. Sabi ni Robert, isiniksik ang copies sa Manila envelope. Ernest, kung magbago ang isip mo, hindi ko. Tumayo ako, briefcase sa kamay. Salamat sa paghawak nito ng efficient. Habang naglalakad babalik sa aking sasakyan, mas magaan ang pakiramdam ko kaysa sa mga buwan. Ang sealed documents sa aking briefcase ay kumakatawan sa higit sa legal changes. Sila ay patunay na sa wakas ay tumigil ako sa pagiging biktima ng aking sariling generosity. Patuloy na tatanggap si Maria ng kanyang monthly allowance. Walang kamalay-malay na ang kanyang hinaharap ay nawala na. Ang iniisip ay nagbigay sa akin ng higit na satisfaction kaysa dapat. Ngunit lumampas na ako sa pag-aalala tungkol sa dapat at hindi dapat. Hinila ko ang aking telepono at binuksan ang banking API ko. Oras na upang tugunan ang mga automatic transfers na ganap na tinanggap ni Maria. Ang testamento ay simula pa lang. Ngayon dumating ang practical lessons at consequences. Gumugol ako ng linggo pagkatapos ng pagbisita sa abogado sa pag-review ng bawat financial connection sa pagitan namin ni Maria. Pagmamapa ng 15 taon ng dependency na ganap niyang tinangga. Huwebes ng umaga, nagmaneho ako sa First National Bank na may folder ng account documents. Ang pahong bangko kung saan binuksan ko ang college fund ni Maria 20 taon na ang nakaraan. Kung saan ko co-signed ang kanyang unang checking account. Kung saan ko inayos ang automatic monthly transfers na naging kanyang financial lifeline. Magandang umaga, Mr. Green. Si Janet, ang aking personal banker, ngumiti ng mainit. Paano kita matutulungan ngayon? Kailangan kong isara ang joint checking account sa aking anak na babae at kanselahin ang lahat ng automatic transfers. Inilagay ko ang paperwork sa kanyang desk. Gayon din, gusto kong baguhin ang beneficiaries sa aking insurance policies. Bahagyang tumaas ang kilay ni Janet. Siyempre, sir, maaari ko bang itanong kung may family situation na nag-udyok nito? Nag-update lang ng aking affairs pagkatapos ng ilang recent health concerns. Madali na ngayon ang kasinungalingan. Gusto kong tiyakin na ang aking assets ay mapupunta kung saan pinakapinahahalagahan. Biyernes ng hapon, habang marahil nagpaplano si Maria ng kanyang weekend shopping trip, naging effective ang mga pagbabago. Ang monthly $3,000 transfer na tumatama sa kanyang account bawat ika-10. Ang transfer na pinagkatiwalaan niya para sa renta, groceries, mga gamit sa sining ni Juan, simpleng hindi na darating ngayon. Sabado ng umaga ay nagdala ng unang test. Nagkakape ako nang maisip ko si Maria sa grocery store. Puno ng cart ng organic produce at mamahaling karne.
Isiniksik ang kanyang card sa checkout na may paihong confidence na mayroon siya sa mga taon. Dumating ang tawag ng 2:17 AM tatay. Ang tinig ni Maria ay may confusion at embarrassment. Declined ang aking card sa store. Siguro may mistake sa bangko. Pinatal ko siya sa aking voicemail. Ako ulit. Tinawagan ko ang bangko. Pero sabi nila closed ang account. Hindi yon tama. Maari mo ba akong tawagan pabalik? Si Juan ay nagiging frustrated na at kailangan naming bumili ng groceries. Dumating ang ikatlong message 1 oras mamaya. Tinig ni Juan sa background. Sabihin mo hindi kami makakabayad ng renta susunod na linggo kung hindi maayos to. Pinatay ko ang aking telepono at pumunta sa aking study. Mula sa aking bintana, makikita ko ang 3 bahay sa kalsada kung saan kumikislap pa ang mga ilaw ng Pasko. Mga pamilya sa loob marahil nagkakasama sa hapagkainan. Mga bata na nagrereklamo tungkol sa homework. Normal na problema ng normal na tao na hindi umaasa na hindi darating ang kanilang mga magulang sa holidays. Sa gabi, si Maria ay nag-iwan ng 7 messages. Ang progression ay fascinating. Confusion, pagkatapos concern, pagkatapos barely controlled panic, habang nagiging malinaw ang reality ng kanilang sitwasyon. Ang tinig ni Juan ay lalong naging prominent sa background sa bawat tawag. Ang kanyang tono ay nagbabago mula annoyance patungo sa accusation. Maria, kasalanan mo to somehow. Siguro may sinabi ka na nagpasimuno sa kanya. Sabi ko sa iyo na mag-ingat sa paligid niya. Linggo ay nagdala ng 11 pang tawag. Pinakinggan ko ang bawat voicemail na may parehong methodical attention na ibinigay ko noon sa quarterly reports. Ang tinig ni Maria ay lalong pumayat, mas desperate. Si Juan ay apparently nag-storm out Sabado ng gabi. Bumalik na lasing at galit. Sinisisi siya sa pagsira ng lahat. Tatay, please. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang bangko ay hindi magsasabi ng anuman dahil sa privacy rules. Ang aking insurance card ay hindi gumagana rin. Sabi ni Juan na pinaparusa mo kami sa isang bagay. Pero hindi ko alam kung ano ang mali naming ginawa. Perpekto ang irony. Tunay siyang hindi alam kung ano ang mali niyang ginawa. 2 linggo ng pag-asa na hindi ako darating sa Pasko. Tumatawa tungkol sa aking guilt trips at homemade cookies. Itinuturing ang aking mga sakripisyo bilang unwanted attention. Wala sa mga yon ang nagre-rehistro bilang mali sa kanyang isip. Ang message sa umaga ng Lunes ay may bagong nota ng desperation. Tatay, pupunta ako diyan. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Nandiyan ako mga 12:00. Tiningnan ko ang aking telepono. Pagkatapos ang kalendar. Perpektong timing. Matiyaga na ako ng sapat, methodical nang. Sapat. Ngayon, oras na para sa usapan na makukumpleto ang edukasyon ni Maria tungkol sa consequences. Pero una, may isa pa akong tawag na gagawin. Ang financial pressure ay simula pa lang. Ngayon dumating ang consequences para sa mga taon ng pag-cut corners. Pinanood ko si Juan na nagbebenta ng kanyang mga painting sa weekend markets sa loob ng 3 taon. Cash only palagi. Palaging isinusuksok ang bills sa kanyang jacket pocket na may smug smile na nagsasabi na mas matalino siya kaysa sa system. Martes ng umaga nagmaneho ako sa public library downtown. Ang kanilang computers ay nag-aalok ng complete anonymity. Walang login required, walang tracking cookies, clean access lang sa official websites. Ang IRS whistleblower office page ay nag-load ng bureaucratic efficiency. Nag-aalok ng forms para sa reporting tax fraud at undeclared income. Remarkably simple ang anonymous tip submission. Juan Wilson, 1,247 Maple Street. Unreported cash income mula sa art sales sa Detroit Farmers Market at Ferndale Art Fair. Estimated annual unreported income, $15,000, $20,000. Nagbigay ako ng specific dates. Nakita ko siyang nagtatrabaho sa markets. Palaging bumabalik na may makakapal na sobre ng cash na hindi lumalabas sa anumang tax return. Miracles ay nagdala ng second phase. Mula sa paihong computer, in-update ko ang creditors ni Maria at Juan tungkol sa kanilang changed financial circumstances. Hindi na supported ng family member. Recent loss ng cosigner support. Recommended updated risk assessment. Clinical, professional, devastating ang language. Siguro educational ang mail delivery sa Huwebes. Nagmaneho ako sa harap ng kanilang bahay ng gabi na yon ng dahan-dahan. Maingat, parang ordinaryong kapitbahay. At nakita ang sasakyan ni Juan sa driveway. Silhouette ni Maria na naglalakad sa living room window. Unmistakable ang body language. Crisis mode activated. Biyernes ng umaga ay nagdala ng confirmation na hinihintay ko. Dumating ang voicemail ni Maria ng 7:23 AM.
Manipis at strained ang kanyang tinig. Tatay, may kakilakilabot na nangyayari. Gusto ng Jares na i-audit ang taxes ni Juan. Nagtatanong sila tungkol sa unreported income. Paano nila nalaman ang kanyang art sales? At ang credit card companies ay nangangailangan ng payment in full. Please tawagan mo ako pabalik. Kailangan namin ng tulong. Rumbled ang tinig ni Juan sa background. Sabihin mo nagsimula, to pagkatapos niyang putulin tayo. Hindi yon coincidence. Ang unang spark ng awareness nila. Excellent. Ang susunod na voicemail, 3 oras mamaya, ay may iba't ibang tono. Tatay, nagmaneho kami sa bahay mo, pero hindi ka sumagot. Nandoon ang sasakyan mo. Iniiwasan mo ba kami? Kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyayari. Sa tingin ni Juan. Sa tingin ni Juan na may target sa atin specifically. Sabado ang krisis ay escalated ng maganda. Nag-iwan si Maria ng 4 na messages sa buong araw. Bawat isa mas desperate kaysa sa huli. Si Juan ay apparently gumugol ng Biyernes ng gabi sa pagkalkula ng potential penalties at interest sa unreported income. Sobering ang numbers. 15,000 sa unpaid taxes plus penalties plus interest plus legal fees kung prosecuted. Tatay, sabi ni Juan, maari kaming mag-owe ng $40,000. Wala kaming ganong pera. Wala kaming pera. Gusto ng mortgage company ng updated financial statements. Frozen ang aming credit cards. Paano nangyari ng ganito kabilis ang lahat? Sa linggo, ang paranoia ay namulaklak sa full suspicion. Tinig ni Juan ang dominant sa latest message. Ernest, kung nakikinig ka nito, alam naming ikaw ang nasa likod nito somehow. Walang ibang nakakaalam ng aking cash sales. Walang ibang may access sa aming financial information. Sinusubukan mong sirain kami. Tinig ni Maria ang huminto. Juan, Grazian. Hindi gagawin ni tatay. Pero kahit siya ay unsertain na ngayon. Perpekto ang evolution. Mula confusion patungo sa panic patungo sa suspicion patungo sa simula ng understanding. Hindi pa nila mapapatunayan anuman. Hindi pa rin ako direct contact. Pero nagsisimula na nilang maunawaan ang skope ng kanilang sitwasyon. Linggo ng gabi ay nagdala ng paborito kong message. Steady na ngayon ang tinig ni Maria, lampas sa panic, sa isang bagay na mas malamig. Tatay, hindi ko alam kung ano ang ginawa namin para deserve to. Pero naiintindihan na namin ngayon. Pinaparusa mo kami. Tama si Juan. Hindi ito coincidence. Kailangan nating magkita ng harapan at ayusin to. Ano man ang mali naming ginawa, ayusin namin. Pero hindi mo maaring sirain ang aming buhay nang hindi man lang sinasabi kung bakit. Sinev ko ang message na yon. Pinatugtog ng 2 beses pa. Ang shift mula entitled victim patungo sa supplicant ay eksakto ang pinagtatrabahuhan ko. Ngayon naiintindihan nila ang power dynamics, consequences, na ang kanilang comfortable life ay entirely dependent sa aking goodwill. Lunes ng umaga ay magdadala ng next phase ng kanilang edukasyon. Financial ruin ay foundation pa lang. Ngayon dumating ang lesson tungkol sa kung gaano kabilis mag-turn ang community laban sa iyo kapag ang tamang information ay umabot sa tamang tao. Gumugol ako ng 15 taon sa pag-obserba sa social networks ni Maria, kanyang salon colleagues, ang neighborhood book club, ang weekend farmers market kung saan ibinebenta ni Juan ang kanyang amateur paintings. Huwebes ng umaga nakita ako pabalik sa public library na gumagawa ng email accounts na may maingat na piniling names. Patricia Concerned Neighbor Maple Street Resident. Business Watch. Bawat profile ay nangangailangan ng iba't ibang computer session. Iba't ibang backstory, iba't ibang tinig. Marahil iniisip ng librarian na nagre-research ako ng genealogy. Ang unang web ay target sa workplace ni Maria. Isang concerned client. Email sa salon management. Nag-aalala ko sa personal situation ni Maria na nakakaapekto sa kanyang work quality. Mukha siyang distracted lately at may rumors tungkol sa financial troubles. Just thought you should know. Professional, caring, devastating. Sa Biyernes, nagsimula ang neighborhood phase. Anonymous posts sa local Facebook group. May napansin ba ninyong iba ang lahat ng official mail sa Wilson House? Sana hindi ang uri ng problema na nakakaapekto sa property values. Ang responses ay nagsimula sa loob ng oras. Mga kapitbahay na biglang naalala ang unusual details. Nag-speculate tungkol sa late night arguments. Napansin kung paano na-repossess ang kanilang sasakyan noong nakaraang buwan. Sabado ay nagdala ng beauty salon consequences. Tinawagan ni Maria ang aking voicemail ng 2 AM. Tight ang kanyang tinig na may confusion. Tatay, may weird na nangyayari sa work. 3 clients ang nag-cancel ngayon at nagtanong si Sarah kung may pinagdadaanan ba ako. Paano nalaman ng lahat ang aming mga problema? Wala kaming sinabi sa kahit sino.
Ang neighborhood effects ay manifested sa linggo. Nagmaneho ako sa harap ng kanilang bahay ng gabi na yon at nakita si Maria na kumukuha ng mail. Si Emares Henderson mula sa tabi, na nakipag-usap kay Maria sa loob ng mga taon. Direct na pumasok nang makita siyang papalapit. Unmistakable ang message. Paya status activated. Loons ang salon dynamics ay shifted dramatically. Hinila ng manager ni Maria siya asid. Alam ko dahil nag-iwan siya ng isa pang voicemail. Tatay, gusto ni Linda na pag-usapan ang future ko sa salon. Sabi niya nag-express ang clients ng concerns tungkol sa personal situation ko na nakakaapekto sa business atmosphere. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ng ganito kabilis. Ang galit ni Juan ay umabot sa new levels. Dominant ang kanyang tinig sa message sa Martes. Coordinated to Ernest bilang someone na systematic na nagkalat ng information tungkol sa atin. Nawala si Maria ng 3 pang clients ngayon at nagtanong ang farmers market coordinator kung kailangan ko ba mag-break sa pagbebenta. Sino pa ang nakakaalam ng aming tax problems? Miyerkules ay nagdala ng isolation na hindi pa naranasan ni Maria sa kanyang adult life. Tatay, walang nakikipag-usap sa akin. Malamig ang cashier sa grocery store. Hindi ay contact ang mailman. At may nagpost sa neighborhood API tungkol sa financially unstable residents. Hindi pa ako nakadalo sa community event sa buhay ko kung saan hindi ako welcome. Hindi to natural social dynamics. Deliberate destruction too. Huwebes ang breaking point ay dumating ng surgical precision. Officially terminated ng salon manager ni Maria ang kanyang employment para sa client retention concerns. Pero alam ng lahat ang tunay na dahilan. Barely controlled ang kanyang voicemail ng gabi na yon. Tatay, nawala ko ang trabaho ko. Sabi ni Linda na naapektuhan ang reputasyon ng salon ng aking personal circumstances. Nag-uusap si Juan tungkol sa pag-alis sa Detroit. Marahil manatili sa kanyang kapatid sa Cleveland hanggang lumipas to. Ang beauty ng social pressure ay ang apparent organic nature nito. Bawat taong umiiwas kay Maria ay pakiramdam nila individual choice batay sa reasonable concerns. Ang accumulation ay parang natural community response kaysa orchestrated campaign. Kahit si Maria ay hindi lubos na maunawaan kung gaano systematic ang kanyang isolation. Biyernes ng gabi ay nagdala ng message na hinihintay ko. Hollow, defeated ang tinig ni Maria. Tatay, alam kong naririnig mo ang mga message na to. Naggapak si Juan ng kanyang mga gamit. Sabi niya toxic na ako ngayon. Na ang pagiging malapit sa akin ay sumisira rin sa kanyang reputasyon. Wala akong income. Walang kaibigan, walang support system. Ano man ang lesson na tinuturo mo, natututo na ako. Please tawagan mo ako pabalik. Pero ang tinig ni Juan ay humiwa galit at desperate. Ernest, panalo ka. Okay, naiintindihan na namin. Powerless kami nang wala ka. Pero lampas na to sa punishment. Systematic destruction, to ng lahat ng binuo namin. Kung gusto mong mag-usap ng terms, handa na kaming makinig. Terms. Sa wakas, naiintindihan nila na negotiation to, hindi tantrum. Sabado ng umaga ay perpektong timing para sa aming unang direct conversation sa isang buwan. Pinanood ko ang kanilang sasakyan na huminto sa aking driveway at naramdaman ko lang ang malamig na satisfaction. Isang buwan ng careful planning ang humantong sa moment na to. Sa living room window ko, makikita ko ang mukha ni Maria, maputla, desperate. Wala nang katulad ng confident woman na tumawa tungkol sa pag-asang hindi ako darating sa Pasko. Nakaupo sila sa sasakyan ng ilang minuto na nag-aaway. Galit na nag-gesticulate si Juan. Nakatitig si Maria sa aking bahay na may something approaching horror. Sa wakas, bumaba sila at lumapit sa front door ko na may grim determination ng mga taong wala nang matatalo. Sumagot ako bago pa sila makatok. Tatay. Cracked ang tinig ni Maria sa single word. Sa likod niya, mukhang mas matanda si Juan, defeated. Parang lalaking natuklasan na ang kanyang easy life ay may hidden costs. Maria. Juan. Humakbang ako aside upang papasukin sila. Napansin kung paano sila gumalaw. Hesitant si Maria. Aggressive pero uncertain si Juan. Hindi ko inaasahan kayo. Hindi ba? Barely controlled fury ang tinig ni Juan. Lahat ay nagsimulang bumagsak pagkatapos ng Pasko. Pagkatapos mo supposedly magka-aksidente. Naningkit ang mga mata niya. Funny thing is, nasa driveway ang sasakyan mo tuwing nagda-drive kami. Calmly ko siyang tiningnan. Nagre-recover ako. Doctor's orders na magpahinga. Anong doktor? Manipis. Desperate ang tinig ni Maria. Anong hospital? Tinawagan namin lahat sa araw ng Pasko upang hanapin ka. Walang record ng Ernest Green na na-admit. Ang moment ay tumagal sa pagitan namin. Maari kong panatilihin ang fiction.
gumawa ng higit pang elaborate list. Sa halip, pinatatakbo ko ang katahimikan. Hindi ka pa nagka-aksidente, bulong ni Maria. Nasa rito ka lang buong oras, di ba? Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Humakbang pasulong si Juan, ang kanyang artist hands clenched into fists. You son of a, hinuli niya ang sarili, pero barely. Pinanood mo kaming bumagsak, enjoying it. Nag-obserba ako, sabi ko ng maingat. Iba yon. Observing what? Tumataas ang tinig ni Maria. Ang aming bank accounts na isinara, ang trabaho ko na sinira, tax problems ni Juan, ang buong neighborhood na tumalikod sa amin. Sa tingin mo coincidence lahat yon? Interesting theory. Nakaupo ako sa paborito kong upuan, pinipilit silang manatiling nakatayo. Eksakto kung saan ko gusto ang power dynamic. Ano ang nagpapaisip sa inyo na may kinalaman yon sa akin? Hinanap ng mga mata ni Maria ang aking mukha. Naghahanap ng something. Guilt, anger, satisfaction. Ang natagpuan niya roon ay nagpatakbo sa kanya ng hakbang pabalik. Ang timing, sabi niya ng dahan-dahan. Lahat ay nagsimula pagkatapos ng Pasko. Pagkatapos, tumigil ang kanyang tinig habang nagsisimula ang understanding. Tiningnan ni Juan sa pagitan namin. Nararamdaman ang currents na hindi niya lubos na maunawaan. Pagkatapos ng hindi na matanggal ni Maria ang mga mata sa akin. Nakita ko ang exact moment ng ang terrible possibility ay nabuo sa kanyang isip. Ang memory ng bisperas ng Pasko. Ang usapan niya kay Juan tungkol sa pag-asang hindi ako makarating. Ang cruel laughter tungkol sa aking guilt trips at homemade cookies. Nandoon ka, bulong niya, bago mo kami tinawagan. Nandoon ka na. Nanatili. Akong perfectly still, pinapatakbo niya ito sa sarili. Ano ang sinasabi mo? Demand ni Juan. Pero hindi na tinitingnan ni Maria siya. Nakatitig siya sa akin na may growing horror. Understanding na kumakalat sa kanyang mukha na parang stain. Narinig mo kaming nag-uusap. Kaya ka umalis. Kaya nagsimula ang lahat na bumagsak. Ang recognition sa kanyang mga mata ay lahat ng pinagtatrabahuhan ko sa isang buwan. Hindi lang understanding na ang kanyang buhay ay systematic na sinira. Pero alam kung bakit. Alam na ang kanyang sariling mga salita. Ang kanyang sariling cruelty ang nagpasimuno ng lahat. Narinig mo ang sinabi namin tungkol sa iyo. Patuloy niya, halos hindi marinig ang tinig. Tungkol sa pag-asang hindi ka makarating sa niebe. Tungkol sa iyong guilt trips at iyong hindi niya matapos. Sa wakas na intindihan ni Juan ng sapat upang matakot. Maria, ano ang sinabi mo? Pero nakatitig pa rin ako sa aking anak na babae. Nakikita siyang sa wakas na naunawaan ang full scope ng kanyang sitwasyon. Alam niya na ngayon na narinig ko ang bawat salita. Naintindihan niya na lahat ng nangyari mula ng financial cut-off, tax problems, social isolation, job loss ay deliberate, calculated, personal. Sinira mo ang aming buhay, sabi niya, pero wala ng galit, defeated recognition lang. Hindi pa rin ako nagsalita. Minsan ang katahimikan ay may mas malaking bigat kaysa sa anumang confession. Pumuti ang mukha ni Maria habang nakatitig sa aking mga mata. Narinig mo kami, bulong niya ulit, at wala akong sinabi. Minsan ang katahimikan ay mas malakas na nagsasalita kaysa sa mga salita. Pinanood ko silang mag-scramble na parang insect sa jar. Walang kamalay-malay na nasil na ang lead ilang linggo na ang nakaraan. Ang unang move nila ay predictably desperate. Consultation sa family lawyer tungkol sa pag-challenge ng aking testamento. Exquisite ang irony. Nagpaplano silang contest ang document na wala ng existing sa form na iniisip nila. Martes ng umaga ay nagdala ng unang attempt ni Maria sa reconciliation. Ang kanyang tinig sa aking voicemail ay may fake cheerfulness na ginagamit ng desperate people kapag pretending na okay ang lahat. Tatay. Iniisip ko na dapat tayong mag-usap. You know, clear the air sa pagitan natin. Napakahalaga ng pamilya, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Hindi ko sinagot ang tawag. Bahagyang escalated ang message sa Mayor Cools. Tatay, alam kong galit ka, pero maaari nating pagdaanan to. Si Juan at ako ay nag-iisip ng marami tungkol sa aming relationship sa iyo. Gusto naming ayusin ang mga bagay. Almost insulting ang transparency. Bawas salita calculated, upang mukhang karing habang obviously motivated ng kanilang financial desperation. Sinev ko ang bawat message. Dinodokumento ang kanilang descent sa pathetic manipulation. Huwebes ay nagdala ng tinig ni Juan. Attempting authority na wala na siya. Ernest, childish ang silent treatment na to. Pamilya tayo. Gusto mo man o hindi, si Maria ang tanging anak mo. At deserving siya ng higit pa rito. Tawagan mo kami pabalik. Sa Biyernes, apparently ipinaliwanag ng kanilang lawyer
ang harsh realities ng will contests. Ang message ni Maria ng gabi na yon ay may unang notes ng real panic. Tatay, please, kailangan lang nating mag-usap. Alam kong may sinabi kaming nakasakit sa iyo. Pero minsan nagsasabi ang lahat ng bagay na hindi nila ibig sabihin. Hindi ba maaari nating lampasan to? Sabado ay nagdala ng multiple calls. Dumating si Maria sa aking bahay ng 2 beses. Tinutunog ang doorbell ng 1 minuto bawat isa habang pinanonood ko mula sa upstairs window. Ang body language niya ay nagsasabi ng kwento. Hunched shoulders, nervous pacing, desperate energy ng someone na naubusan ng options. Tatay, alam kong narito ka. Nandoon ang sasakyan mo sa driveway. Please, 5 minutes lang. Kailangan nating pag-usapan ang aming future bilang pamilya. Feature. Parang mayroon sila. Linggo ang voicemail ay naglantad ng depth ng kanilang sitwasyon. Tatay, sabi ng lawyer na ang pag-challenge ng will ay nagkakahalaga ng thousands na wala kami. Pero sabi rin niya na family reconciliation ay palaging possible. Miss ka namin. Miss namin nakasama ka sa aming buhay. Lunes ay nagdala ng frustrated return ni Juan. Ernest, tama na. Naipunto mo na ang point mo. Galit ka. Naiintindihan namin. Pero sobra na to. Si Maria ay umiyak ng ilang araw. At frankly, pareho kaming pagod sa game na to. Ano ang gusto mo sa amin? Ang gusto ko, hindi nila maibabalik kahit kailan. Ang Pasko na nagmaneho ako sa gitna ng bagyo upang ibahagi. Ang mga taon ng paniniwala na genuine ang kanilang gratitude. Ang father-daughter relationship na sentro ng aking buhay sa loob ng 15 taon. Martes ang message ay si Maria lang. Manipis at breaking ang tinig. Tatay, please. Nag-uusa si Juan tungkol sa pag-alis sa Michigan entirely. Sabi wala nang natira para sa atin dito. Ayaw kong mawala kayong pareho. Alam kong nagkamali ako. Pero siguro may paraan upang ayusin to. Ang beauty ng kanilang desperation ay kung paano nito hinuhubad ang lahat ng pretense. Wala ng casual conversations tungkol sa art supplies o grocery money. Wala ng comfortable assumption na palagi akong narito na may open checkbook. Raw need lang, naked at embarrassing. Miraculous ay nagdala ng kanilang most pathetic attempt pa. Dumating si Maria sa aking pintuan na may lurking si Juan sa likod. Paehong naka-respectable clothes. Trying na mukhang responsible adults worth reconciling with. Binuksan ko ang pintuan, pero hindi inimbita sa loob. Tatay. So forced ang ngiti ni Maria na mukhang painful. May dala kami para sa iyo. Inangat niya ang small wrap package. Marahil mura lang mula sa drugstore. Token gesture upang grease ang wheels ng reconciliation. Wala akong kailangan mula sa inyo. Sabi ko ng tahimik. Alam naming upset ka. Tumalon si Juan. Pero anak mo si Maria. Dapat may halaga yon. Tiningnan ko si Maria. Nakikita hindi ang confident woman na tumawa tungkol sa pag-asang hindi ako darating sa Pasko. Pero desperate person na clinging sa last relationship na maaring iligtas siya mula complete ruin. Tama ka, sabi ko sa wakas. May halaga yon. Nagliwanang ang kanilang mga mukha na may hope. Halaga yon eksakto kung ano ang ibig sabihin nito sa inyo sa bisperas ng Pasko. At isinara ko ang pintuan. Ang homelessness ay magtuturo sa kanila kung ano ang tunay na dependence. Gumawa ako ng isang anonymous call sa kanilang landlord Martes ng umaga. Simple conversation tungkol sa late payments at creditworthiness. Sa Huwebes, dumating ang eviction notice sa kanilang pintuan. Pinanood ko si Maria sa kitchen window ko habang naglalakad siya sa mailbots ng umaga na yon. Nagbago ang kanyang movements sa nakaraang buwan. Less confident, more hunched, parang someone na natuto na dangerous ang hope. Nang binuksan niya ang official envelope na yon, nakita ko ang mukha niya na crumble mula 50 yards away. Dumating ang tawag 2 oras mamaya. Barely recognizable ang tinig ni Maria. Manipis, broken, desperate, sa parang hindi ko pa narinig. Tatay, please. Alam kong galit ka sa amin. Pero nakatanggap kami ng eviction notice. 30 days to vacate. Nakikiusap ako. Please tulungan mo kami. Wala kaming pupuntahan. Pinatungo ko ang tawag sa voicemail. Dumating ang susunod niyang message ng gabi na yon. Tatay, hindi na ako humihingi ng pera. Naintindihan ko na tapos ka na roon. Pero maaari mo bang ikosign para sa smaller apartment hanggang makabangon ako? Ibabayaran ko ang lahat. Pangako ko. Bawat sentimo. Perpekto ang desperation. Nag-alok siya na bayaran ang pera na hindi niya noon itinuring na utang. Itinuturing ang aking mga taon ng support na parang loans na nakalimutan niya. Pero higit pang nagsasabi ay ang complete ignorance niya sa kung gaano ko lubos na sinira ang kanyang creditworthiness. Walang landlord ang tatanggap ng application niya ngayon.
Kusigner man o hindi. Biyernes ay nagdala ng tinig ni Juan. Aggressive pero edged na may panic. Ernest, nakakabaliw na to. Halos breakdown na si Maria. Kailangan namin ng matitirhan. Gusto mo ba kaming gumapang? Fine, gumagapang kami. Tulungan mo kaming makahanap ng apartment. Sabado ang message ay naglantad ng full scope ng kanilang crisis. Tatay, tiningnan namin ang 12 places ngayon. Bawat application rejected. Destroyed somehow ang aming credit. Ang tanging places na tatanggap sa amin ay terrible. Really terrible. May isang studio apartment sa ibabaw ng laundromat na amoy mold. Pero yon lang ang kaya namin. At stretching pa rin yon ang budget namin. Linggo ay nagdala ng tunog ng boxes na nagpapak sa background. Tatay, magmo-move kami bukas sa studio na yon. Nabanggit ko si Juan ay hindi okay sa to. Palagi niyang sinasabi kasalanan ko lahat. Na nagdala ako ng kurse sa atin. Please tawagan mo ako pabalik. Kailangan kong marinig ang tinig mo. Lunes ng gabi ay naghatid ng tawag na inaasahan ko. Hollow, defeated ang tinig ni Maria. Tatay, umalis si Juan. Sabi niya hindi niya kaya ang ganitong buhay. Na ang pagiging malapit sa akin ay sumisira rin sa kanyang buhay. Kinuha niya ang kanyang art supplies at nagmaneho papuntang Cleveland upang manatili sa kanyang kapatid. Sabi niya tatawag siya kapag naayos ko na ang mga bagay. Ang beauty ng abandonment ni Juan ay kung paano perpektong naglantad ng kanyang character. 3 taon ng pag-live off sa aking generosity. At nang maging difficult ang mga bagay, tumakas siya. Natututo si Maria ng alam ko na tungkol sa kanya. Parasit siya, hindi partner. Martes ay nagdala ng kanyang most broken message pa. Tatay, mag-isa na ako ngayon. Completely alone. Nakaupo ako sa kakilakilabot na maliit na kwarto na may water stains sa ceiling at neighbors na sumisigaw sa isa't isa buong gabi. Nawala ko ang trabaho, asawa, bahay, kaibigan. Nawala ang lahat ng mayroon ako. Hindi ko maintindihan kung paano bumagsak ng ganito kabilis ang lahat. Kinabukasan, dumating ulit si Maria sa aking pintuan. Mukha siyang tumanda ng 5 taon sa 2 buwan. Manipis, maputla. Suot ang mga damit na maluwag sa kanyang diminished frame. Nang binuksan ko ang pintuan, hindi man lang siya ngumiti. Tatay, kailangan kong magtanong ng something. At kailangan mong sabihin ang totoo. Naghintay ako. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Kasi kung hindi ang sagot, kailangan kong malaman. Hindi ko kayang patuloy na umasa na balang araw ay magdedesisyon kang sapat na ang parusa ko. Mas perceptive kaysa inaasahan ko ang tanong. Sa wakas nagsisimula siyang maunawaan na hindi ito temporary tantrum. Pero permanent change sa aming relationship. Kailangan kitain ang forgiveness. Sabi ko ng maingat. Paano? Halos bulong ang kanyang tinig. Sabihin mo kung paano, at gagawin ko. Tiningnan ko siya na nakatayo sa aking doorstep. Homeless, abandoned, isolated, desperate, at walang simpathy ang naramdaman ko. Hindi pa rin niya naiintindihan na ang ilang salita, kapag nasabi na, ay hindi na maaring bawiin. Ang ilang tawa kapag narinig na, ay nagbabago ng lahat magpakailanman. Yan ay kailangan mong alamin sa sarili mo. Sabi ko, at isinara ang pintuan. Kinabukasan ay magdadala sa kanya ng lesson na hindi niya inaasahan. Nang makita ko si Maria na naglalakad sa aking driveway, broken at desperate, alam kong dumating ang moment para sa aking final lesson. Gumagalaw siya na parang natuto na dangerous ang hope. Hunched ang shoulders laban sa higit pa sa February cold. Binuksan ko ang pintuan bago pa siya makatok. Mukha siyang tumanda ng 1 dekada sa 2 buwan. Hollow-eyed, manipis. Suot ang paihong jacket na nakita ko 3 araw na ang nakaraan. Ang abandonment ni Juan ay nag-iwan ng mark sa deeper ways kaysa simple loneliness. Tatay, halos bulong ang kanyang tinig. Please, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Humakbang ako asid at pinapasok siya. Nakatayo siya sa aking entryway na parang refugee. Uncertain at grateful kahit sa small mercy na to. Alam kong wala akong deserving ng anuman mula sa iyo. Simula niya, rushing ang kanyang mga salita. Alam kong naging terrible daughter ako. Selfish, ungrateful. Lahat ng iniisip mo tungkol sa akin. Pero nakikiusap ako. Please bigyan mo ako ng another chance. Inihatid ko siya sa living room. Pinapatuloy siyang maupo sa parehong upuan kung saan binuksan niya ang mga regalo ng Pasko sa loob ng mga taon. Hindi nawala sa alinman sa amin ang irony. Nawala ko ang lahat, patuloy niya. Wala na si Juan. Wala na ang trabaho ko. Hindi na ako kinakausap ng mga kaibigan ko. Nakatira ako sa kakilakilabot na lugar na amoy mold at may bugs na lumalabas sa walls. Pero alam kong somehow ako ang nagdala nito sa sarili ko. Hindi ko lang maintindihan kung paano.
Heartbreaking ang performance. Kung hindi mo alam ang alam ko. Sinusubukan niyang maging ang daughter na akala niya gusto ko. Nag-aalok ng contrition at promises ng change. Still believing na maaring ma-repair ang family bonds na may sapat na sincerity. Gusto kong maging better, sabi niya. Nagsisimula ng tumulo ang luha. Gusto kong maging ang daughter na deserving mo. Alam kong maaring magtagal. Pero marahil maari tayong magsimula ng maliit. Marahil maari akong bumisita isang beses sa isang linggo. Tumulong sa yard work o cooking. Gusto ko lang na maging pamilya ulit tayo. Pinanood ko siyang umiyak. Walang ibang naramdaman kundi malamig na satisfaction. Hindi pa rin niya naiintindihan na ang ilang salita kapag nasabi na ay nalalason ang lahat na sumunod. Naalala mo ba ang bisperas ng Pasko? Tanong ko ng tahimik. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga mata. Siyempre, tinawagan mo upang sabihing nagkaaksidente ka. Bago yon. Sabi ko, naalala mo ba kung ano ang pinag-uusapan ninyo ni Juan bago ako tumawag? Pumuti ang kanyang mukha. Makikita ko ang moment nang magsimulang lumitaw ang memory nang magsimula siyang maunawaan na ang usapan na o ay patungo sa lugar na ayaw niyang puntahan. Hindi ko naalala ng eksakto. Hinila ko ang aking telepono. Nag-scroll sa file na label ko lang December 24 TA at inilagay sa coffee table sa pagitan namin. Refresh ko ang memory mo. Pinindot ko ang play. Puno ang kwarto ng tinig ni Maria na malinaw at unmistakable. Sana talaga hindi siya makarating. Pumuti na parang bato ang kanyang mukha. Sumunod ang tinig ni Juan. Sijna, ama mo yan. Alam ko, pero tingnan mo ang panahon na ito. Baka masyadong masama ang kalsada. Maaari tayong magkaroon ng isang Pasko nang wala siyang nakabantay. Nagtatanong kung kailangan ba natin ng pera. Nagdadala ng mga kakilakilabot na sugar cookies. Ang laughter na sumunod ay parang acid sa hangin. Pinanood ko ang ekspresyon niya na crumble habang naririnig ang kanyang sariling cruel amusement. Tayo lang. Walang guilt trips tungkol sa family togetherness. Pinatugtog ko hanggang sumang-ayon si Juan. Mabigat talaga ang ginagawa ng matanda. Palaging nagsasalita tungkol sa kanyang mga sakripisyo. Kung paano niya ibinenta ang kanyang negosyo para sa iyo. Na parang hiniling natin. Pagkatapos ay pinatigil ko ito. Naka-freeze si Maria. Nakatitig sa telepono na parang may lason ito. Nandoon ka. Narinig mo lahat yon. Bawat salita, kinumpirma ko. Nakatayo ako sa labas ng pintuan mo na may mga regalo ng Pasko. Nakikinig sa aking anak na babae na tumatawa tungkol sa pag-asang hindi ko makakaligtas sa biyahe upang makita siya. Tatay, hindi. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Sabi ko, naiintindihan ko ng gabing yon, at naiintindihan ko bawat araw mula noon. Ang usapan na yon ay ipinakita sa akin eksakto kung ano ang ibig sabihin ng aming relationship sa iyo. Kung ano ang ibig sabihin ko sa iyo. Umiyak na ngayon si Maria. Despite sobs na yumayanig sa buong katawan niya. Mga salita lang yon. Minsan nagsasabi ang mga tao ng bagay na hindi nila ibig sabihin kapag stress. Pagod ako, at mahirap si Juan. At ipinakita mo ang tunay mong feelings tungkol sa iyong ama. Tapos ko ang lalaking nagsacrifice ng lahat para sa iyo. Na binuo ang buong buhay niya sa paligid ng iyong kaligayahan. Na nagmaneho sa gitna ng bagyo dahil akala niya gusto mo siyang narito. Sinusubukan niya magsalita, pero patuloy ako. Lahat ng nangyari mula ng gabing yon, ang inyong financial problems, social isolation, job loss, pag-alis ni Juan, lahat yon ay nagsimula dahil sa wakas ay naiintindihan ko kung ano talaga ang iniisip mo sa akin. Please, bulong niya. Please, sorry ako. Sobrang sorry ako. Pero hindi pa tapos ang edukasyon ko sa kanya. Hindi pa lubos. 6 na buwan ang lumipas mula ng huling konfrontasyon na yon. At nakakita ako ng bagay na hindi ko inaasahan. Kapayapaan. Ang Great Lakes Animal Welfare Foundation ay naging hindi lang recipient ng aking mana. Ito ay naging purpose ko. 3 umaga sa isang linggo, nagvo-volunteer ako sa kanilang shelter. Pinapakain ang mga aso na ang buntot ay kumakaway ng may genuine excitement kapag nakikita akong papalapit. Dumating ang liham sa Martes. Eksaktong 6 na buwan pagkatapos umupo si Maria sa aking living room na nakikinig sa recording ng kanyang sariling cruel words. Agad kong nakilala ang kanyang handwriting. Bagaman mas mature na ngayon, more steady kaysa Despate's call na naalala ko mula sa previous attempts niya na makipag-contact sa akin. Binuksan ko ito, nakatayo sa aking kusina. Lumalamig ang kape sa counter. Mahal na tatay, simula nito. Hindi ko inaasahan na sasagutin mo ang liham na ito. Hindi ako humihingi ng anuman. Hindi pera, hindi forgiveness, hindi reconciliation.
Gusto ko lang malaman mo kung paano nagbago sa akin ang taon na ito. Nagtatrabaho ako sa grocery store ngayon. 40 oras sa isang linggo sa aking mga paa. Nakikitungo sa difficult customers at naglilinis ng spills. Honest work to, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin kapag nagsasalita ka tungkol sa earning something. Iba ang pakiramdam ng bawat paycheck kapag binagtrabahuhan mo ito sa halip na tatanggapin lang. Nakatira ako sa maliit na apartment na binabayaran ko sa sarili ko. Hindi gaano, pero akin to. Hindi na bumalik si Juan mula Cleveland, at honestly, natutuwa ako. Kailangan kong matuto kung sino ako kapag hindi umaasa sa generosity ng iba. Alam ko ang tungkol sa testamento, tatay. Sinabi sa akin ni Robert Morrison nang subukan kong i-contest ito noong nakaraang spring. Ipinaliwanag niya na binago mo ang lahat noong Enero bago pa nagsimula ang lahat nito. Naiintindihan ko na ngayon na kahit akala ko may safety net ako, wala. Tinuturuan mo akong lumipad ng hindi ko alam. Hindi na ako ang parehong tao na tumawa tungkol sa pag-asang hindi ka makarating sa Pasko. Parang stranger sa akin ang babaeng yon ngayon. Alam kong hindi ko na maaring bawiin ang mga salitang yon o ang mga taon ng pagdanggap ng iyong pagmamahal ng walang kabuluhan. Gusto ko lang malaman mo na gumana ang lesson mo. Natuto ako. Ang liham ay patuloy sa isa pang pahina na naglalarawan ng kanyang maliit na apartment. Coworkers, satisfaction na natagpuan niya sa simple accomplishments. Hindi siya humingi ng contact. Hindi niya iminungkahi na magkape o mag-rebuild ng relationship. Gusto niya lang malaman ko na siya ay lumaki na sa someone na capable na mag-support sa sarili. Binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay maingat na tiniklop at inilagay sa aking desk drawer. Walang urge na sumagot. Walang desire na makipag-ugnayan. Naturo at natutunan ang lesson. Sapat na yon. Nang hapon na yon, nagmaneho ako sa shelter para sa regular kong volunteer shift. Kilala na ng mga aso ang aking sasakyan ngayon. At naririnig ko ang excited barking nila habang humihinto ako sa parking lot. Sa loob, dumaan ako sa familiar routine. Checking food bowls, refilling water, gumugugol ng oras sa mga hayop na pinakamatagal roon. Isang German Shepherd mix na pinangalan ng Charlie ay nasa shelter ng 6 na buwan. Masyadong matanda at scared upang makaakit ng adopters. Sumunod siya sa akin mula kennel patungo kennel. Ang kanyang graying muzzle ay isinusulong ang aking kamay tuwing tumitigil ako. Nang maupo ako upang magpahinga, inilatag niya ang kanyang massive head sa aking lap na may complete tross. Mabuting bata ka, Charlie, sabi ko, kakalmot sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang buntot ay tumatama sa concrete floor na may pure contentment. Ito ang hitsura ng pagmamahal kapag hindi binibili o dinidemanda. Hindi care si Charlie sa aking bank account o inheritance. Hindi siya nagkalkula kung ano ang maaari kong gawin para sa kanya o tinimbang ang benefits ng aming relationship. Pinahahalagahan niya lang ang kindness kapag inaalok. Habang naghahanda akong umalis ng gabi na yon, press si Charlie sa kennel gate. Nanonood sa akin na may intelligent brown eyes. Nagsimula na ako ng paperwork upang i-adopt siya noong nakaraang linggo. Sa 63, sa wakas handa na akong ibahagi ang aking tahanan sa somyon na nakakaintindi ng loyalty. Habang naglalakad papuntang sasakyan ko, iniisip ko ulit ang liham ni Maria. Natuto siya ng value ng work, dignity ng independence, difference sa pagitan ng earning at receiving. Harsh ang methods ko, pero ang lesson ay nag-take hold. Minsan kailangan ng mga tao na mawala ang lahat upang matuklasan kung ano talaga ang kaya nila. Wala akong regrets tungkol sa choices na ginawa ko ng bisperas ng Pasko o anumang araw mula noon. Hindi palaging gentle ang justice, pero palaging fair. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, please like ang video, subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impressions sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.